para makita natin yung pagkakamali noong 2025 budget, dapat ilabas muna yung mga amyendang ginawa doon sa 2025 budget. No? So, nandyan pa naman si Chairman Saldico, na siya chairman noong panahon na yun, congressman pa rin siya ngayon. So, dapat hingin ng liderato ng House of Representatives kay Congressman Saldico yung report noong 2025 small committee. Dapat doon po tayo magsimula dito sa bago pagtalakayin yung 2026 budget. Di ba kasi ganun din naman pag kami nagtatanong sa mga departments, di ba tinatanong namin, paano nyo ba ginastos yung pera noong 2025 budget at humihingi kayo ng ganitong pondo ngayon. So dapat ganun din. Ngayon, magko-committee hearing tayo. Paano ba inamyendahan ng small committee yung budget ng 2025 para makita natin kung ano yung mga pagkakamali noon. No? I mean, they have to be transparent. Kung hindi nila mailabas yan, meron silang tinatago. Kong, budget season na Yes, naman. Ito na naman tayo sa ating paboritong paksa. Sa taunang trabaho po ng House of Representatives, ano po ang inyong pakakaabangan at babantayan ngayon pong budget season for the 2026 GAA? Hindi, tulad ng sabi ko, no, yung 2025 GAA, hindi na pwedeng mangyari ulit yung nangyari doon sa 2025 GAA. No? Pero ang tulad na sinabi ko, ang nakikita ko talagang problema on our part, no, bago tayo dumating doon sa BICAM, is yung small committee na binubuo ng 4 na tao. Like for the 2025 budget, ang bumuo ng small committee na nag-check ng mga amyenda ng proposed amendments ay 4 na tao lang. Chairman ng Committee on Appropriations, Vice Chairman of Committee on Appropriations, Majority Leader at Minority Leader. No? So, ang BICAM, meron niyang report, BICAM report na pinipirmahan ng mga BICAM countries from the Senate tsaka doon sa House of Representatives. Pero yung small committee na gumagawa ng amyenda doon sa House version o sa HGAB na tinatawag, ito po yung ipapasa ng House of Representatives, wala pong ano yan. Walang report. So ang sabi ko, para makita natin yung pagkakamali noong 2025 budget, dapat ilabas muna yung mga amyendang ginawa doon sa 2025 budget. No? So nandyan pa naman si Chairman Saldico, na siya chairman noong panahon na yun, congressman pa rin siya ngayon. So dapat hingin ng liderato ng House of Representatives kay Congressman Saldico yung report noong 2025 small committee. Dapat doon po tayo magsimula dito sa bago pagtalakayin yung 2026 budget. Di ba kasi ganun din naman pag kami nagtatanong sa mga departments, di ba tinatanong namin, paano nyo ba ginastos yung pera noong 2025 budget at humihingi kayo ng ganitong pondo ngayon. So dapat ganun din. Ngayon, magko-committee hearing tayo. Paano ba inamyendahan ng small committee yung budget ng 2025 para makita natin kung ano yung mga pagkakamali noon. No? I mean, they have to be transparent. Kung hindi nila mailabas yan, meron silang tinatago. Opo, pero ano ba po ang reply sa inyo, Kong? Siyempre, ang leadership ng 19th, parehas lang din sa 20th. Kayo po ba ay nakakatanggap? Hintayin natin. Ngayon ko pa lang naman, I think yesterday ko pa lang naman sinabi yan. So, hintayin natin kung ano yung sasabihin nila. Pero Kong, sinabi po ni Speaker Romualdez recently, karang linggo yata ito after SONA, na bukas ang BICAM sa 2026 na... Excuse, kuha lang akong tubig. Nakikinig naman ako Sandali lang. Kuha lang akong tubig. Opo, na amyendahan. I-televise, no? Isa publiko yung Bicameral Conference Committee. Pero po sa inyong mga ino-open ngayon, Kong, pag hindi pala ito na bago, kahit pala i-televise o i-live on national TV ang pagtalakay sa BICAM, wala pa rin pagbabago na mangyayari sa 2026 budget. Hindi, okay.
bakit ba nila gusto i-televise yung BICAM? Kasi doon sa BICAM nagkakaroon ng insertion, di ba? Doon sa BICAM, nagkakaroon ng pagbawas sa ibang departamento para madagdagan yung ibang departamento, di ba? Kasi yung budget hindi naman lalaki yan eh. Kung ano yung halaga na isinamite ng executive branch, hindi naman pwedeng dagdagan yan ng Congress, ng House of Representatives, or ng Senado. Ang pwede lang nilang gawin is maglipat-lipat ng pondo magmula sa isang ahensya papunta sa isang ahensya. So ang sinasabi nila, gusto nila maging televise yung pagdinig ng BICAM kasi hindi na televise in the past, di ba? So ang sinasabi ko naman is doon sa House of Representatives, ang pagkakataon na maglagay ng amyenda ay doon sa small committee. Okay? So ang sinasabi ko, ilabas nila yung report ng small committee doon sa 2025 budget. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, Yes, Admar. naging kalakaran na po ba na mas mataas compare sa hinihingi po ng executive yung kabuang lumalabas na approved budget? Hindi po pwede yung kabuang budget, hindi namin pwedeng dagdagan yon. So kunyari, for example, 100 pesos yung hininging kabuuan national budget, hindi namin pwede sabihin o gawin nating 120 to, no? So ang pwede lang gawin is yung mga items doon sa loob ng 100 pisong yon, ilipat-lipat. Sabihin mo, di ba ano ba nangyari? Di ba binawasan nila yung PhilHealth, di ba? So yung PhilHealth, binawasan nila, linipat nila sa ibang programa. Yung DepEd, binawasan, linipat sa ibang programa. Yun lang po yung pwedeng gawin. Dito po sa 2025, nangyari po ba yon o hindi? Yes. Di ba kaya ang madami nagreklamo, di ba? Ang sinasabi ng karamihan is yung PhilHealth na bawasan at yung DepEd, yung education sector, hindi na siya highest in terms of amount. Yun ang claim ng iba, no? So, ang ibig ko lang sabihin is talaga namang may mga proposals dyan na palitan, pero dapat maging transparent tayo, no? Katulad dito sa House of Representatives, dapat pakita nga nila ulit. Paulit-ulit ako. Kasi doon talaga nagsimula yan doon sa small committee. So, kailangan natin makita muna and we have to account for the mistakes of the past. Yung pagkukulang nung nakaraan, yun, doon tayo dapat magsimula. Pag hindi tayo nagsimula doon, wala. Opo. Kung naalala nyo po, mismo yung DSWD, yung nabigla na lang na nagkaroon ng insertion doon sa kanilang, yung sa AKAP po, no? Yun po ba, may problema doon? Yun pa ba yung example na hindi pwedeng dagdagan? Kasi sila mismo, nabigla sila. Bakit nagkaroon sila ng AKAP? Sila yung namblema nung tinanong kung nagkaroon ba kayo ng proposal. Yun pala, lumalabas na parang in-insert lang sa kanila po yun, Congressman. Hindi, kaya nga dapat open siya sa public, di ba? Kasi dapat kung inaakala ng Kongreso na ito ang mabuting programa, dapat at least madinig ng publiko. Kasi hindi ka makakapagdagdag. Okay, katulad ng AKAP, hindi makakapaglagay ng AKAP na programa kung walang ibang proyekto o programa o departamento na binawasan ng proyekto. Dahil doon ang galing yun eh. So, dapat malaman natin ano ba yung binawasan, ano ba yung proyekto o programa o serbisyo na binawasan upang makapaglipat dito. Opo. Sa naging privilege speech po ni Congressman Ungab po, last time po, Congressman, nabanggit niya yung mga automated na appropriations po na hindi na dapat galawin considering may mga batas na yan at automatic na. Pero nabanggit niya, doon nga po ito sa 2025. In fact, pati rin yata sa 2024, nagkaroon po ng paggalaw, hindi siya nabawasan kundi na dagdagan yung mismong mga pondo na yun. Kahit pa may 13 mga batas na sinasabi na nandun na, naka-fix na kumbaga at automated nga, automatiko na nakalaan po doon. Pero napansin ang sinasabi niya po yata is yung automatic appropriations dahil may ibang
existing laws na nagsasabi taon-taon dapat lagyan ng pondo itong programa o itong proyektong to ng ganito. No? Kaya lang hindi ko po na isa-isa po yan eh. So mahirap naman akong magkomento. Pero talagang may mga automatic appropriations talaga po yan.